Amen. Purihin ang Diyos. Sige po, ipalakpak po natin ating mga kamay. Amen. Palakpak ang mga kamay ng mga taong pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen. Pinagpalang tanghali po sa ating lahat. At ganon din po sa mga nasa YouTube, Facebook Live, at ganon din po dito sa loob ng simbahan. Pinagpalang tanghali sa inyo mga kapatid. Pinagpalang tanghali po sa inyo mga kapatid. Pinagpalang tanghali. Amen! Sige po, ipalakpak po natin ating mga kamay sa ating Panginoon. Sige po, ipalakpak po natin ang ating mga kamay. Praise the Lord. Amen! Praise the Lord! Yan, ipalakpak po natin muna ang ating mga kamay. Amen! Amen! Yan. Muli po, tayo po may paanyaya. Ang El Shaddai Prayer Partner International at sa Manila po ay magdaraos ng 42nd anniversary. Amen po, ang lahat po ay imbitado sa Luneta. Lahat po tayo imbitado, lahat po tayo pwedeng pumunta sa Sabado, August 15 to 16, overnight po yun. At tsak yun, lahat po ng inyong kahilingan ay ipagkakaloob ng ating Panginoon. Amen? 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 Amen. Ang lahat po ng nag-amen, may biyayang tatanggapin. Amen? Amen? Amen. Yan ang mga anak ni Yahweh El Shaddai, mga masunurin. Mayroon po ba tayong akay? Sige po, habang wala po tayong akay, tayo po ay maghahayag ng mga blessing natin na tanggap kay Lord. Mga pinagpalang mga kapatid ko. Lahat po ba ay pinagpala? Alam niyo po, pagising niyo pa lang po sa umaga, isang pagpapala na po yun. Kaya i-share po natin yung kay Lord. Sige po, uumpisahan po ni Sister Juliet. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Ayan, sa mga nagagandahang sisters at syempre nagwagwapuhang mga brothers dito. Ayan, nais ko lang pong ibalik ang pasasalamat sa Panginoon sapagkat ayan, lagi po niya tayong nililigtas. Ano po sa lahat ng bagay. Last week, ayan. Thursday ba yun, sister? Ano yan? Last week po, Thursday. Kasi nga, lagi kaming nasa labas ng alaga ko, umaga pa lang. So, yung lunch ko lagi ay late po yan. So, minsan, kung ano-ano na lang kinukot ko. So, while po na yung alaga ko kumakain ng prutas, sabi ko, mamaya na lang ako kakain pag matulog na siya. So, around 2 o'clock po yun. Sabi ko, pag natulog na siya. Eh, nakita ko po yung dragon fruit. Sabi ko, makain nga ito. Pero gutom na po talaga ako. Hindi ko naisip na mapasama ako doon sa kinain ko. So habang kinakain ko yon, sarap naman ako. At tapos noon, natulog na yung alaga ko. Pinatulog ko na, nakahiga ako sa tabi niya. So tulog na yung alaga ko, bigla ko naramdaman biglang nanigas yung tiyan ko talaga. Sobrang tigas. Tapos parang umaakyat na siya sa dibdib ko. Hindi na ako makahinga. Pinipigil niya na yung hininga ko. Kahit anong pindot ko, hindi ko na alam. So sabi ko, nagpipray ako. Nagsasalmo na ako. Sabi ko, Lord, ang sakit. Sabi ko gano'n, niligtas mo ko. Kasi mag-isa lang ako, kasama ko ay bata. Sabi ko gano'n. So panay yung pray ko, ang sakit talaga. Tumayo na ako, pumunta ako sa kusina. Lahat na sabi ko, ang sakit talaga. Pumunta ako ng toilet, hindi maalis. So, naisip ko magtawag ng prayer partner dahil hindi makuha sa sariling panalangin. So, sabi ko, kailangan ko siguro ng prayer partner. Sabi kong ganon. So, sa mga tinawagan ko, walang sumagot. Naisip ko si Sister Che kasi siya lagi yung natatawagan ko every time na meron akong nararamdaman.
So, tumawag ako sa kanya, sinabi ko sa kanya, "Sister, hindi ako makahinga." Sabi ko, "Baka katapusan ko na." Sabi niya gano'n, praise the Lord. Sister, sabi niya gano'n, 1 + 1 sister, sabi niya, "Manalangin tayo." Ganyan. Sabi niya gano'n, "Huminga ka." Ganyan. So, habang pinipray nyo, pinipindot ko yung dito ko talaga ang sakit. Sabi niya, "Dumighay ka lang ng dumighay, mawala na yan." So, salamat sa Lord kasi talaga yung kanyang kabutihan sa atin, no po, talagang laging nariyan yung kanyang pag-iingat sa atin. Wag lang po tayong magsawa na lumapit sa Kanya, manalangin, at manalig sa Kanya. Talaga naman lahat ng ating panalangin ay Kanyang tinutugon. Lord, sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Amen. Minsan pag tayo nagkakaroon ng sakit, natataranta po tayo, hindi po ba? Nakakalimutan po nating manalangin agad-agad. So kami po kasi minsan, si Sister Juliet, hindi lang po isang beses nangyayari yan. Kahit alam kong siya'y seryoso na, matatawanin ko muna siya. Sabi ko, nakakalimot ka. Kasasabi lang, kaaaral lang natin kahapon. In Jesus' name. Ano man ang ating nararamdaman sa pangalan ni Jesus, itawag po natin, hindi po ba? So, nakakatuwa naman at ang Diyos ay sabi nga, 1 or 2 gather in His name, nasa kalagitnaan po siya. Idinighay lang niya ng idinighay, na wala na po. So, salamat sa Diyos, so napakabuti ng Panginoon. Amen? Isa pa po. Meron pa po tayong kapatid na pinagpala, si Sister Sally. Glory to God. Praise the Lord talaga. Praise the Lord, no? Hallelujah. Hallelujah. Kumusta ba? Magandang hapon po sa inyong lahat. Siguro po mayroon ditong baguhan na hindi niyo po ako kilala. Ako po si Sister Sally. Bali po, matagal na ako sa gawain. Bago po ako nag-Hong Kong, nasa gawain na po kami sa Pilipinas. So, kaso po noon, nag-volunteer din ako dito, active ako dito. Kaso po nag-full-time po ako sa pastoral. Yung pastoral po ay connected po kami sa Philippine Consulate, nagpe-prison visit, nag-hospital visit. So, hindi po niyo ako dito kadalasan makita sa gawain. Kasi mostly po nasa mission ako. Pero ngayon po, nag-set na ako ng day na every second Wednesday atin po ako ng gawain. Amen. First Wednesday po, magmi-mission po kami ng medical mission. Magche-check po kami ng sugar, tsaka BP po sa baba. Tsaka third Wednesday at tsaka fourth Wednesday, doon po kami mag-hospital visit. So, salamat po kay Lord dahil po binigay niya po yung idea po ng ganon. So sabi ko, may time na ako na umatende to ng gawain kahit once a month na mag-full time po ako dito ng second Wednesday. So sa mga biyaya pong pinagkaloob ni Lord sa akin, siksik-liglig po talaga dahil po hindi lang sa nakilala ko si Yahweh El Shaddai dahil din po sa aking mission. So sabi ko, wala akong may ibabalik talaga at papuri kay Lord sa mga biyaya po na pinagkaloob niya sa akin, sa employer, sa sitwasyon po ng aking pamilya. So, pinagpala po talaga. Thank you po talaga kay Lord. Dahil po, lahat ng pagsubok na daanan ko po yun. Yung marami po nagsishare sa akin, pag nagbisita po kami sa hospital, sabi ko po, lahat ng pagsubok na daanan ko. Sa employer, sa pamilya ko, sa mga anak ko, pagsubok. Pero sabi ko, Lord, ikaw ang bahala. Dito po ako talaga. Yung picture ng anak ko, pinagpaparay ko po yun kahit sinong preacher. Kasi single mother pa ako, sabi ko, wala akong magagawa dahil hiwalay ako sa kanila, malayo ako. Lahat, ang Panginoon may magagawa. So, answered prayer po talaga ako. Salamat talaga po kay Lord. Siksikliglig po na papurit para sa salamat po kay Lord. Thank you po very much, Lord. At salamat sa gabay at patnubay sa aming pamilya at sa amin po lahat dito na OFW sa Hong Kong. Sa dami po naming natulungan po, hindi lang po sa financial, sa problema nila, pati din po sa prayer. Minsan po, pinagpe-pray namin yun, tatawag sa akin, salamat sa prayer, ganito na ako. So, ang biyaya ni Lord na healing prayer po sa amin, may prayer guide po kami.
So, binabalik ko talaga ang papurit pasasalamat kay Yahweh El Shaddai dahil siya po ang nakilala ko dito. Buong buhay po namin ay nasa gawain po kami, lahat po ng pamilya. Nagsiserve po kay Lord pero marami namang pagsubok. Pero sisiw lang po yun. Salamat po kay Lord ha. Thank you po. Amen. Minsan nahihiya po tayo mag-share ng kabutihan ng ating Panginoon. Pero subukan niyo pong tumayo rito sa harapan at hawakan ng mic. Ayaw niyo na pong bitawan. So alam niyo po yun, in God's presence na po, nasasabi niyo yung lahat na hindi niyo inaasahan dahil sa mga kabutihan ng ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Sige po, handa na po ba tayong magpuri at sumamba sa ating Panginoon? Handa na po ba ang lahat? Amen! Sige po, magsitayo muna po tayong lahat. Handa po natin ating mga sarili at ang maghahayag ng mabuting balita, ang ating kapatid na si Brother Edgar Relacio at sa pambungad na panalangin ni Sister Fe at sa awit at pagsamba ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa iyo ang papurit parangal, kaluwalhatian at magpakailanman. Sa iyo ang pasasalamat, sa iyo ang pupuri, sa iyo ang kadakilaan. O dakilang Diyos, sa mga oras na ito, patuloy kaming nagpapakumbaba sa iyo. Patuloy mo kaming patawarin ang aming mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, sa aming kapwa at lalong-lalo higit sa iyo, Panginoon. Salamat sa iginawad mo ng kapatawaran at salamat sa muli sa buong linggong nagdaan na iyong pagsama't gabay at pag-iingat. At sa mga oras na ito, Panginoon, patuloy naming itinataas sa iyo ang gawain na ito, ang lahat ng tatayo sa iyong harapan. Ang mga manunugtog at mga aawit, patuloy naming itinataas sila sa iyo, Panginoon. Si Brother Edgar, sa kanyang pagtayo, patuloy mo siyang samahan. Daluyan ng kapangyarihan ang salita mong ihahayag niya sa maghapon na ito. Daluyan mo ng kapangyarihan na ito'y malubos naming maunawaan at nang sa gayoy malaya kaming magpuri sa iyo at ito'y magamit namin sa pang-araw-araw naming buhay. Panginoon, ngayon pa lang, aangkinin na namin ang 100% tagumpay na maghapon na ito sa iyong papurit parangal. To God be the highest glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sa ngalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. 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 Ayan po. Are we blessed? Amen. Lahat po tayo pinagpala kanina sa homily ni Father. Napakaganda po, di ba po? Kung sino man po sa atin na may mga kasalanan, wag po natin ipagsabi sa iba. Bagkos, sabihin natin in person sa nakagawa sa atin ng mga pagkakasala upang maitama ito. Amen? Come Holy Spirit, tawagan po natin ang banal na Espiritu upang lumukuban po tayo sa bawat isa sa atin dito sa loob ng simbahan. Amen. Hallelujah. We praise you, Lord. Come, Holy Spirit. Hallelujah. 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 We prepare ourselves, Lord. Come, Holy Spirit.
Amen. Palakpakan mo natin ang Diyos, ang ating Diyos na buhay. Amen. Ayan. Smile po tayo mga kapatid kasi sa nalalapit na anniversary, sa malaking gawain natin sa bansang Pilipinas, lahat po tayo ay sumigaw ng power! 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 Ngayon pa lang, isigaw na natin ngayon. Tanggapin na natin ang pagpapala na makukuha natin kay Yahweh El Shaddai. Amen! Amen! Woo! Amen! With a mighty shout. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sigaw po natin lahat. With a mighty shout, we now declare power, power, power. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty With a shout. mighty shout, we now declare power, power, power. 1 plus 1 equals 3. Lord, Once help again. me. With a mighty shout, we now declare power, power, power. 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. Once again. With a mighty shout, we now declare power, power, power. 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. By the power of the By the cross. power of the cross, you gave us healing and salvation. By the power of By the the Lamb. power of the Lamb, you brought us into your perfection. By the power of By the the power of blood. the blood of the Lamb, you brought us into your protection. With a mighty shout, we now declare power, power, power. 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout. With a mighty shout, we now declare power, power, power. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. By the power of the By the Lamb. power of the Lamb, you brought us into your perfection. By the power of the cross, you gave us healing and salvation. By the power of the blood. of the Lamb, you brought us into your perfection. With a mighty With a shout. mighty shout, we now declare power, power, power. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare power, power, power. 1 plus 1. 1 plus 1 equals 3. Lord, help me. With a mighty shout, we now declare power, power, power. Amen. Ayan, na-receive nyo na po. Marami po tayong power. Amen. Amen. Kaya naman po, samahan niyo po kami sa ang Holy Spirit na kanyang ibibigay sa atin. Amen. Kaya ayon po sa mga awit 59 verse 9, di ako titigil magpasalamat sa iyong ginawa. Ang kabutihan mo ipahahayag ko kasama ng madla. Amen? Kaya naman po, hindi tayo magsasawa na magpasalamat sa bawat minuto, bawat oras ng ating buhay. Amen? Kaya naman po, ipagsigawan natin kay Lord ang mga pagpapala, ang buhay na meron tayo ay sa Kanya nagmumula. Amen? Kaya naman po, samahan niyo po kami na awitin ang mabuting Diyos na ating pinasasalamatan sa bawat oras, bawat minuto ng ating buhay. Pasalamatan natin siya. Amen. Hallelujah. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmamahal.
Panginoon. Sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na ika'y walang katulad. Tunay na Ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Purihin ka, Panginoon. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. We praise you, Lord. Papuri sa'yo, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka. Pinupuri ka namin. Hallelujah. We praise you, Lord. To God be the glory. And now let us sing, Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all
aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos may gawa ng langit at lupa. Aming dakilang El Shaddai, Ama naming nasa langit. Sa ngalan ng bugtong mong anak na si Jesucristo na aming Panginoon at tanging tagapagligtas, pinasasalamatan ka namin, Ama, sa lahat ng kabutihan walang sawa mong ginagawa sa buhay namin, lalo tigit sa lahat sa biyaya ng buhay na kaloob mo po sa amin sa araw po nito. Salamat dakilang El Shaddai na muli naming taglay ang kalakasan po ito upang kami makapagpuri at makapanambahan sa iyong banal at dakilang pangalan. Hinihiling po namin, dakilang Diyos, marapatin mo nawa ng aming mga papurit pagsamba sa dako po nito ay maging kalugod-lugod sa iyong pandinig, maging kalugod-lugod sa iyong paningin, Panginoong Hesukristo. Dalangin namin, dakilang Ama naming nasa langit, patuloy mo po kaming kasihan ng iyong banal Espiritu sa ngalan ng aming Hesukristo, na ang bawat aming gagawin, O Diyos, ay maiayon sa iyong kalooban, maiayon sa iyong mga panuntunan, dakilang Ama naming nasa langit. Ikaw ang Diyos na nalulugod na sa iyong mga anak na sumusunod sa iyong banal na kalooban, at pinagpapala mo ang bawat anak mo, Diyos, sa daigdig na to, na tumutupad sa iyong mga utos. Dalangin po namin, dakilang El Shaddai, sa ngalan ng Panginoong Hesukristo, dalawin mo po ang puso po namin sa pamamagitan ng mga salita mo, O Diyos, na gagabay po sa amin. Sa mga salita mo magbibigay sa amin ng liwanag. Sa mga salita mo, O Diyos, na aakay po sa amin sa buhay na nais mo, Diyos, buhay na matuwid, dakilang El Shaddai. Samahan mo po kami sa aming pagtitipon at ipagkaloob mo nawa sa hapong ito anumang kahilingan ng bawat anak mong lumalapit sa trono ng iyong biyaya at habag, sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ibinabalik namin sa iyo, Ama, ang aming taus-pusong papurit pasasalamat sa pagtugon mo sa aming mga kahilingan, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon at iniwan sa pagdating niya. Nagkagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, ito na iwasan na. Tayo ay tutulungan niya. Purihin
at pakinggan natin ang mabuting balita mula po sa Ebanghelyo ng Panginoong Hesus ayon kay San Mateo, Kabanata po ay 6, at simula po sa talata 31 hanggang sa susunod na talata. Kaya huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakitan ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban, at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas, saka na ninyo harapin kapag ito'y dumating. Sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papurihan natin ang ating Panginoong Hesus. Sa Kanya ang lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kamusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Happy ba kayo? Amen! Kasi lahat ng happy pwede nang maupo. Muli po isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, sa ating lahat at sa lahat pong nakikinig po sa mga sandali na to. Patuloy pong biyaya ng Diyos ay dumaloy po sa inyong lahat. At dito po sa ating pong binasa, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo sa Ebanghelyo na ating tinunghayan, ang sabi po rito, kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakanin, iinumin o daramtin. Bago dumating ang mga talatang ito, may mga naunang talata na ang sinasabi po doon ay, ang sabi po, kung ang mga maya ay hindi nakakalimutan o pinakakain ng inyong amang nasa langit, kayo pa kaya? Amen? Ang sabi po riyan, sinong nagpapakain sa mga maya? Ayan. Ang sabi po, ang inyong amang nasa langit. May tatay ba tayo sa langit? May ama ba tayo sa langit? Magkulang man ang ating ama dito sa lupa, pero yung ating amang kinikilala sa langit, hindi magkukulang sa anumang ating pangangailangan. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesukristo. Tapat po ang ating Diyos, kaya ang sabi po dyan ay, sapagkat ang mga bagay na ito ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Amen? Ang sabi po, ang kinahuhumalingan ng mga taong wala pa sa pananalig po sa Diyos ay ang mga bagay meron sa mundo pong ito. Kinahuhumalingan, kinauuhawan, kinagugutuman, iniibig, ginugusto sa buhay na walang ibang minimiti kundi makamtan po yung mga bagay po ito na maari masabi din natin, yung puso po natin ay nagiging pagmamayari ng mga bagay pang ito kapag tayo po ay wala pang pananalig po sa ating Diyos. Na sabi nga, kung saan naruroon ang kayamanan ng tao, naruroon din po ang kanyang puso. Subalit mga kapatid sa ating Panginoong Hesus, sa mga walang pananalig po sa ating Diyos ay yung kayamanan meron sa daigdig na to, maari po ang kanilang kinahuhumalingan at ninanais na makamtan po sa kanilang buhay. At alam po natin sa mga tao naman na mayroong pananalig po sa ating Diyos ay wala pong laman, wala pong iba po na kung saan ay minimiti po yan, kundi malaman kung ano ang kalooban ng Diyos at maisapamuhay ang nais ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Hesus. Glory to God. Hallelujah. Tayong lahat na naparito
may suliranin, may problema, may mga pangangailangan. Sino po dito walang problema? Taas nga ang kamay. Yan. Lahat tayo may suliranin, may problema bago po tayo pumunta po sa lugar po nito, mga kapatid. Subalit, maari kakaiba-iba yung kalalagayan ng puso natin ngayon sa harapan ng ating Panginoong Kristo, kasi nakadepende po yan kung saan nahuhumaling ang puso natin ngayon. Amen. Maari po, mga kapatid, sa ating Panginoong Jesucristo ay tayo na parito, pero ang puso natin ay nahuhumaling sa mga bagay na kung saan ay kailangan nating hingin sa Diyos. Amen. Maari ang nasa puso natin ngayon, mga kapatid, ay yung mga nais mong hingin sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po masama po yan. Amen. Hindi po masama na kung saan sa ating pagparito sa gitna ng ating mga suliranin ay na sa sandali na ito, yung naririyan sa puso po natin ay yung mga kahilingan natin sa ating Panginoong Hesus. Hindi ko alam kung anong kahilingan na yan, kung ano man mga suliranin meron tayo na inaasahan natin na sa ating paglapit ngayon sa Panginoong Hesus ay tutugunin niya o ipagkakalob ang katugunan sa ating mga suliranin. Amen. Subalit maari naman na mayroon naman po dito na nakarating dito ngayon, pero ang kanyang puso ay hindi nahuhumaling sa mga bagay na kailangan niyang hingin sa Diyos. Amen. Bagkus nahuhumaling ang kanyang puso na kung saan ay alamin ang kalooban ng Diyos, humingi ng tulong sa Diyos na sa gitna ng mga suliranin mayroon siya ngayon, sa mga problemang ating kinakaharap ngayon ay matulungan siya ng Diyos na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos, nang sa ganon yung inaasahan niyang pagpapala ay ipagkalob sa Kanya ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Papurihan po natin ang ating Panginoong Hesus. Nandiyan natin makikita na minsan sa ating paglapit sa Lord, makikita niya kung saan nahuhumaling ang puso po natin. Kung tayo tunay may pananalig sa Diyos, hindi tayo lalapit sa Kanya dahil lang sa ating pangangailangan. Amen? Hindi tayo lalapit sa Kanya dahil sa ating kahilingan, kundi lalapit tayo sa Diyos bilang may pananalig na kung saan nahuhumaling ang ating puso, minimitihin ang ating puso, ninanasan ang ating puso na sa gitna ng mga suliranin natin, ay malaman natin kung anong nararapat na nais ng Diyos gawin natin, magawa natin ang sa ganon, matugunan ng ating pangangailangan sa pangitan ng pagpapalang ipinangako ng Diyos kapag ginagawa natin ang ayon sa Kanyang kalooban. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang lumalapit sa Diyos na may pananalig po sa Diyos ay naghahangad na makasunod sa Kanyang kalooban, at tao na may pananalig sa Diyos na kung saan inahangad niya na ang kanyang buhay ay malayo sa pagkakasala. Amen? Nang sa ganon, walang magiging hadlang sa mga nais niyang hingiin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya, ang tunay o maari ang isa matatanaw natin kapag tayo tunay may pananalig po sa Diyos ay andiyan yung pagmamahal natin sa salita po ng Diyos. Ang sabi po dyan, pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, na kayo po ay pagharian po ng Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang kalooban at ipagkakalob niya sa inyo ang inyong mga pangangailangan. Amen? Ang sabi po dito sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata po ay 119, talata po ay 1 o talata po ay 11, sinasabi po ang ganito, ang banal mong utos sa puso ko'y iingatan upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, ang banal mong utos sa puso ko'y iingatan nang hindi magkasala sa iyo kailanman. Sa talata po naman ay 47, sabi po, ang pagsunod sa utos mo'y, sa pagsunod sa utos mo, nalulugod akong labis. Di masayod sa galak ko, di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Mahal ko ang iyong utos, yaong
aking igagalang. Sa aral mo at tuntunin, ako'y magbubulay-bulay. Purihin natin ang ating Penso Kristo. Ang sabi niya, ang sabi po, di masayod ang galak ko pagkat aking iniibig. Amen. Ang sabi po diyan, ang sabi sa aklat ng awit, hindi masayod yung galak niya na kapag ginagawa niya at sinusunod ang kalooban ng Diyos, ang salita ng Diyos, dahil ang sabi niya, mahal niya, iniibig niya ang salita ng Diyos. Purihin po natin ang ating Penso Kristo. Marami sa atin na napapabayaan natin ang salita ng Diyos. Marami sa atin na mananampalataya, kumikilala din sa ating Panginoong Jesucristo, sumasamba tayo sa ating Panginoong Jesus. Subalit mga kapatid, minsan nagkukulang ng tayo magpahalaga sa salita po ng Diyos. Amen? Na minsan nakikinig tayo ng salita po ng Diyos, pero isang katotohanan, mga kapatid, sa ating Panginoong Kristo, yung salita ng Diyos natin napakinggan, hindi man lang nagbigay ng kagalakan sa puso po natin. Amen? Kasi kung nakabibigay ang salita ng Diyos ng kagalakan sa puso po natin, yung salita na yan ng Diyos, ang sabi nga po sa sulat po ni Joshua, Kabanata 1, ang sabi po dyan, ang salita ng Diyos dili-dilihin mo araw at gabi. Araw at gabi. Kapag dinidili mo ang salita ng Diyos araw at gabi, yung salita ng Diyos na naisilang sa puso po natin, na iyong ipinagninilayan, yun ang ninanais mong maging buhay mo sa buong maghapon ng buhay mo. Doon mo na itawag po nito, yun ang nais mong magiging panuntunan na magiging buhay mo sa buong maghapon, dahil yung salita ng Diyos na yan na dumating sa puso mo, at kapag ating pinagnilayan, sapat po iyan mga kapatid para sa buong maghapon magawa natin ang kalooban ng Diyos, magtagumpay tayo at hindi makapasok sa buhay natin ang kasalanan, nang sa ganon ang pagpapala ng Diyos patuloy na umiral, patuloy na dumaloy sa buhay po natin. Amen. Purihin po natin ang Panginoong Jesus. Kaya, ang sabi nga po sa aklat ni Oseas, Kabanata po 4 at talata po 6, ang bayan ng Diyos ay napapahamak dahil binaliwala nila ang salita ng Diyos o tinatalikuran nila ang salita po ng Diyos. Amen. Kaya tayo minsan napapahamak dahil sa nawawala tayo sa panuntunan po ng Diyos. At kapag wala sa puso natin ang salita po ng Diyos, maliligaw tayo ng landas, o pag sinasabing maliligaw ng landas, maliligaw tayo mga kapatid na kung saan sa isang panuntunan, sa isang uri ng buhay na nais ng Diyos para po sa atin, isa lang naman ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, maging mabuti ka. Amen. Walang itinuturo ang Diyos na ikakasama po natin, kundi lahat ng kanyang itinuturo ay ikabubuti ng bawat isa po sa atin. Pero kapag hindi natin yan pinahalagahan, yan po mga kapatid ang magdadala sa atin sa kapahamakan kapag tinalikuran natin at binaliwala ang salita po ng Diyos. Minsan po si Maria ay dinalaw ng anghel ng Diyos at sinabi kay Maria ay magalak ka. Binati niya, magalak ka sapagkat ikaw ay kinalugdan ng Diyos. Nagulumihanan si Maria sa pangungusap na iyon at inisip niyang mabuti. Narinig niyo yung salita? Nagulimahanan siya sa pangungusap na iyon at ang sabi po, inisip niya ng mabuti yung salita na iyon na sinabi po sa kanya. At habang iniisip po yun ni Maria kung anong ibig iparating sa kanya ng Diyos, patuloy nang usap sa kanya ang anghel na ang sabi po sa kanya, ikaw ay manganganak ng isang lalaki at tatawagin mong Jesus ang iyong magiging anak. Ang tanong ulit ni Maria, paano mangyari iyan? Ako'y dalaga. Amen? Ako'y dalaga. Iniisip niya kung paano matutupad yung salita ng Diyos, kung paano magkakaroon ng katuparan ng salita po ng Diyos. At sabi sa kanya ng anghel ng oras na yan, lilimiliman ka ng Espiritu. Kayang ipapanganak mo, liliman ka ng banal Espiritu, kayang ipanganganak mo ay banal at tatawaging anak ng Diyos. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo.
Nasa atin po mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo, makita natin pinagnilayan ni Maria yung salitang dumating po sa kanya at habang iniisip niya iyon, patuloy nangungusap sa kanya ang Diyos at pinapaalam sa kanya ng Diyos kung paano magaganap ang lahat pong iyon. Ganun din po sa buhay po natin. Kapag dumarating sa atin ang salita po ng Diyos sa buhay po natin, halimbawa na lang, ay dumating sa buhay natin ang salita ng Diyos na magpatawad ka. Anong iisipin mo? Meron ba akong kaaway? May tao bang galit sa akin? Di po ba? Kapag yun ang salita na tila bagang kumatagpo sa puso mo sa araw po na yan, mga kapatid, agad mong iisipin, magpapatawad. May iisip mo ngayon, sino ba yung galit sa akin? Di po ba? Sino yung mga tao na kung saan nabigyan ko ng sama ng loob? Iisipin po, maiisip po natin yan. Kung wala man mga kapatid, pag naisip mo, wala naman galit sa akin. Wala naman akong ginawa ng masama. Pero baka sa araw na yan, may gagawa sa iyo ng masama na mainihahanda ng Diyos ang puso mo. Amen. Na kapag may gumawa man siya hindi maganda, handa na ang puso mo magpatawad dahil yan ang salita ng Diyos na nais ng Diyos sa araw na yan. Isabuhay natin, isagawa po natin na malayo tayo sa pagkakasala. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Hallelujah. Na tayo po mga kapatid ay sinasabi po dito sa aklat po, sa sulat po, sa aklat ng Exodo, kabanata po ay 30, kabanata ay 32 at 33, talata po ay 12, sinabi ni Moises kay Yahweh, inuutos ninyo sa akin, pangunahan ko ang bayang ito, papunta sa lupaing ipinangako ninyo. Ngunit di ninyo binanggit kung sino ang makakatulong ko. Sinabi pa ninyong lugod na lugod kayo sa akin. Kung ito'y totoo, ipinakikiusap kong sabihin ninyo sa akin ang inyong mga panukala. Ang inyong panukala para malaman ko upang patuloy kayong malugod sa akin. Alalahanin din ninyo na ang bayang Israel ay inyo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Malakas na papuri po sa Diyos. Ang sabi po dito ni Moises, ang sabi niya, hinira niyo ako para ang bayang Israel ay ilabas sa Ehipto at dalhin sa lupang pangako. Pero ang sabi niya, hindi niyo sinabi kung sino yung makakatulong ko. Pero dito po napagtanto po ni Moises na ang sabi niya, kaya ginawa po ito ng Diyos sa kanya dahil ang Diyos ay nalulugod sa kanya. Amen? Ang Diyos ay nalulugod kay Moises. At dahil po ang Diyos nito ay nalulugod kay Moises, ang sabi po ni Moises sa ating Panginoon, ang sabi niya, kung tunay kayong nalulugod sa akin, sabihin niyo sa akin ang inyong mga panukala. Amen? Ipabatid niyo sa akin ang inyong kalooban. Sabihin niyo sa akin kung ano ang nais niyong gawin ko para patuloy kayong malugod sa akin o patuloy akong maging kalugod-lugod sa inyo. Anong ipinaparating po ni Moises dito sa ating Panginoong Jesucristo o sa Diyos na kanyang kinakausap, sa Diyos na kanyang pinaglilingkuran? Ang sabi ni Moises, kung tunay kayo na nalulugod sa akin, sabihin niyo ang inyong mga salita at ang salita na yan ay mamahalin ko at isa sa buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yan ang salita na isa sa buhay ko, yan ang salita na gagawin ko para patuloy kayong malugod sa akin. Amen. Yan, sabi po dyan, pag sumakita natin ang higit sa lahat na tayo'y pagharian ng Diyos, mamuhay ayon sa Kanyang kalooban. Yan ang tunay na paghahangad ng paghahari po ng Diyos ay walang iba kundi ginagawa at sinusunod ang salita ng ating Panginoong Jesucristo, minamahal ang salita ng Diyos sa Kanyang buhay. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus.
Sundan natin yung mga yapak ni Kristo. Amen. Kung tayo po'y naghahangad na tayo po ay maging kalugod-lugod po sa Diyos, ang sabi nga po mga kapatid, sundan po natin ang mga yapak ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi po sa aklat ni Isaias, kabanata po ay 2, at talata po ay 3, sinasabi po rito ng salita po ng Diyos, ang maraming taong lalapit sa Kanya ay magsasabi ng ganito, "Halik kayo, umahon tayo sa bundok ni Yahweh, sa templo ng Diyos ni Jacob, upang malaman natin ang Kanyang mga daan, at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas. Sapagkat sa Sion magmumula ang kautusan at sa Jerusalem ang salita ni Yahweh." Purihin natin ang ating Jesucristo. Ang sabi po diyan mga kapatid, para na kung saan matutunan natin, malaman natin ang Kanyang mga daan at matuto tayong lumakad sa Kanyang mga landas. Amen? Ito po ang hangarin na nais po ng ating Panginoon kung tayo naghahangad na masunod ang kalooban po ng Diyos. Ang sabi nga, ang kinahuhumalingan ng taong wala pang pananalig ay ang mga bagay meron sa mundong ito. Pero ang kinahuhumalingan ng taong may pananalig sa Diyos ay walang iba kundi lakaran ang salita ng Diyos. Amen? Lumakad ayon sa panuntunan ng ating Diyos, na lumakad tayo sa daan na itinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, dahil alam natin sa panahon po nito, mas ginugusto ng tao na kung saan ay mamuhay ayon sa panuntunan ng mundo o di kaya sa panuntunan ni Satanas kaysa mamuhay ayon sa panuntunan ng Diyos. Amen? Sinasabi po ni San Pablo sa sulat niya dito kay Timoteo, sa pangalawang sulat niya sa aklat ni Timoteo, kabanata po ay 3, binaparating po sa atin ni Pablo ang mga mangyayari sa huling panahon. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Hesus. Ang sabi ni Pablo sa sulat niya sa pangalawang aklat kay Timoteo, kabanata po ay 3, tandaan mo ito, mababatbat ng kahirapan ang mga huling araw. Ang mga tao'y magiging makasarili, gahaman sa salapi, palalo, mayabang, mapang-alipusta, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Bukod dito, magiging malupit sila, walang habag, mapanirang puri, mapusok, marahas at mamumuhi sa mabuti. Hindi lamang iyan, sila'y magiging taksil, walang taros, palalo at mahilig sa kalayawan, sa halip na sa mga bagay na ukol sa Diyos. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Ito po'y pinapakita po ito, sinasabi po ni San Pablo na darating ang panahon, ang sabi niya, iiral yung ganito. Mas iibigin pa ng taong mamuhay ayon sa kalooban, ayon po sa panuntunan ni Satanas, kaysa panuntunan po ng Diyos. Mamahalin pa ng tao ang gawang masama kaysa mamahalin ng tao ang salita ng Diyos na aakay sa tao sa isang matuwid na pamumuhay. Amen? Maliwanag po ito mga kapatid, na sabi po dyan, ang tao po'y magiging makasarili. Yung mga binanggit po dito mga kapatid sa ating Jesucristo, pwede natin sabihin, maari wala to sa atin. O maari kaya lang natin kontrolin. Amen. Pero umiiral ito sa buhay po natin, kahit tayo sabihin natin mananampalataya tayo mga kapatid, pero minsan yung mga ganitong mga binanggit po dito na mga gawain na kung saan hindi ka lugod-lugod sa paningin ng Diyos, na minsan nagahari sa buhay po ng tao, sa puso po ng tao, minsan po ay dumarating ito sa puso po natin. Amen? Dumarating ito sa puso po natin. Subalit ang lahat naman na yan ay ating napapagtagumpayan kapag tayo po'y nananatili na kung saan nagmamahal sa salita ng Diyos. Amen? Kaya ang sabi po ni San Pablo, kapag dumarating ang mga ganitong uri sa puso nyo po, kapag ang galit ay dumarating sa puso nyo, ang sabi ni San Pablo, agad yung bawiin iyan.
agad ninyong pawiin ang galit na yan at huwag ninyong bigyan ng puwang ang dyablo sa buhay nyo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. At mapapawi lang agad ang mga galit na yan na maaring iiral sa puso po natin kung ang salita ng Diyos ang lagi po nating inaalala. Amen? At hinahangad na kung saan tayo'y patuloy lumakad ayon po sa itinuturo sa atin na daan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po sa aklat ni Timoteo, pangalawang sulat na aklat ni Timoteo, kabanata po ay 16, ang sabi po dyan, ang salita ng Diyos ang siyang umaakay sa atin sa isang matuwid na pamumuhay. Amen? Ang salita ng Diyos ang siyang umaakay sa atin sa matuwid na pamumuhay na kayang pawiin ng salita po ng Diyos ang anumang maari mayroong kasamaang umiiral sa puso po ng tao para ang tao po na to ay makalakad sa panuntunan ng Diyos. Amen. Kung tayo po ay patuloy na kung saan ang atin po na kung tayo patuloy na nanalig sa ating Panginoong Jesucristo, patuloy na ang kahuhumalingan ng puso natin ay walang iba kundi araw-araw. Ang sabi nga po dyan sa ating binasa kanina, sapat na ang suliranin ng bawat isa sa araw nito. Na kung anumang suliranin meron ka sa araw po nito mga kapatid, sabi po sapat na yan. Saka mo na alalahanin yung para sa araw ng bukas. Kung paano mo haharapin ang suliranin mo sa araw na ito, ayon sa kalooban po ng Diyos. Ang tanging suliranin natin araw-araw, paano ba tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos? Amen. Kung paano tayo mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos sa araw po na to. Kaya anong sinasabi ni San Pablo, nililimot ko ang nakaraan. Amen. Pero nagpapatuloy ako kung ano ang ginagawa ni San Pablo maari sa araw na ito. Mga kapatid, kinakalimutan niya iyan. At kung ano ang dapat suliranin sa araw na yan na dapat niyang gawin ayon sa kalooban ng Diyos, sinisikap niyang magawa ang lahat ayon sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesus na ang sabi po sa aklat po ng Epeso, kabanata po sa sulat ni Pablo sa mga taga-Epeso, kabanata po ay 4 at talata po ay 13 po, sinasabi po ay ang ganito. 3 po siya, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. Magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Purihin natin ang Panginoong Jesus. Sa aklat ng Kolosas, kabanata po ay 3 at talata po ay 12, sinasabi naman dito, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Yung mga binabanggit dito ni Pablo, mga kapatid, ito po yung nais ni Pablo na kung saan, alam po natin, lahat ito ay makikita natin sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kahit anong sama ng ginawa ng tao sa daigdig po nito sa buhay ng ating Jesucristo, ang Panginoong Jesus hindi nagtanim ng galit. Ang Panginoong Jesus hindi nag-isip ng ikakasama ng taong humahagupit sa Kanya. Kundi ang sabi po dyan, ang Panginoong Jesus, ang lahat ng gumawa sa Kanya na hindi mabuti, ipinapanalangin niyang mahalin ng Diyos, patawarin ng Diyos, gawa ng Diyos ng mabuti. Purihin po natin ang ating Jesucristo. Yan yung mga landas na tinatahak ng ating Jesucristo na nais ni San Pablo, matutunan din nating tahakin. Ang sabi, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal niya. Amen? At minamahal niya. At bilang mga minamahal ng Diyos, ang sabi diyan ni San Pablo, bilang minamahal niya, kaya dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban.
Amen? Sabi ng Lord, mahal ko kayo. At dahil mahal ko kayo, lahat itong sinasabi ni San Pablo, di ba pinadama ko yan sa inyo? Hindi ko yan ginawa sa inyo. Lahat ng kabutihan na yan, yan ang ipinaranas ko sa inyo. Yan sabi ni San Pablo, gawin din natin ito. Amen. Amen. Tularan natin ang ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Glory to God. Maalala niyo po yung mabuting Samaritano sa Ebanghelyo. Na ang sabi ng mabuting Samaritano, sinong aking kapwa? Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, may tulisan na hinarang at yung tulisan na yun na hinarang at iniwan, mayroong hinarang ang mga tulisan na kung saan ay matapos silang harangin, iniwan at mistulang patay at tinulungan ng Samaritano. Ginamot yung mga sugat niya, dinala sa bahay pagamutan at inalagaan. Matapos po yun ikwento ng Panginoong Jesus, nagtanong siya doon sa iskriban na nagtanong sa kanya kung sinong aking kapwa. Ang sabi niya ng Panginoong Jesus, sino sa tingin mo ang nagpakita, nakipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Ang sabi ng skriba, ang sabi niya, yung nagpakita ng habag, nung nagpakita ng pagmamahal. Kaya ang sabi ng Panginoong Jesus, humayo ka at gayon din ang gawin mo. Humayo ka at tahakin mo rin ang landas na iyan, ang pagmamahal, ang pagkakaroon ng habag at ang pagiging matulungin sa iyong kapwa. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Humayo ka at ang landas na yan na ipinakita ng Samaritanong iyon ang siya mo ring lakaran, ang siya mo ring tuntunin. Amen? Papurihan natin ang ating Panginoong Jesucristo. Hallelujah, glory to God. Nang nais ng Diyos sa bawat araw, ang isang suliranin natin ay paano natin isa sa buhay ang salita ng Diyos. Kaya nais ng Diyos pag sumakita natin na tayo po'y pagharian ng Diyos, nang ang ating buhay ay lubos nating maitalaga sa ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa aklat ng Awit, Kabanata po ay 37, talata po ay 5, ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak, pag nagtiwala kay tutulungang ganap. Purihin po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po, ang iyong sarili ibigay mo sa Diyos at kapag tayo po ay lubos nagtiwala sa Diyos, tayo po ay tutulungan ng ating Diyos. Amen? Ang sabi ni San Pablo dito sa sulat niya sa mga taga-Roma, kabanata po ay 6 at talata po ay 6, sinasabi po nito ni San Pablo, palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Alam natin ang dati nating pagkatao ay ipinakong sa aklat ng Efeso, Kabanata 6 at talata po ay 6. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga Panginoon dito sa lupa ng buong galang, takot at katapatan, na parang si Kristo ang inyong pinaglilingkuran. May nakakakita man o wala, ganyan ang gawin ninyo, hindi upang magbigay lugod sa mga tao, kundi dahil sa kayo'y lingkod ni Kristo. At kusang loob na gumaganap sa kalooban ng Diyos. Maglingkod kayo ng may mabuting kalooban na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Purihin natin ang ating Panginoong Jesucristo. Glory to God. Magiging una si Jesus sa buhay po natin, magiging una siya sa buhay natin kung tayo po ay handa natin isuko ang lahat sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya magiging una po siya sa buhay natin na ang sabi po dyan, ang mga paglilingkod na ginagawa natin sa ating kapwa ay isang paglilingkod na magagawa po natin, magagawa natin na mainam, magagawa natin na mabuti mga kapatid, magagawa natin sa ating kapwa na punong-puno ng pagmamahal kasi ginagawa natin hindi para sa kanila, kundi para kay Kristo dahil siyang inuuna natin sa bawat ginagawa natin.
Hindi kalooban natin ang sinusunod natin, kundi ang kanyang kalooban. Kaya ang sabi po dyan, may nakakakita man o wala, gawin ninyo ng mabuti. Amen? Gawin ninyo ang mabuti, ang sabi po ni San Pablo, mga kapatid, sapagkat ang sabi nga po dyan, hindi kayo sa tao naglilingkod sa Diyos. Hindi nyo sa tao itinatalaga ang buhay nyo, sa Diyos ninyo itinatalaga ang buhay ninyo. At ang tunay na pagtatalaga ng buhay sa ating Jesucristo ay walang sawang paggawa kung anong mabuti para sa ating kapwa. Amen. Ang sabi nga, kung ang Diyos na hindi natin nakikita, ay sinasabi nating mahal natin, pero kung ang ating kapwa na nakikita natin na hindi natin magawa-gawang mahalin, sinungaling tayo sa ating sinasabing mahal natin ang Diyos. Amen? Yan, sabi po ng ating Panginoong Hesus, sabi po ni Pablo po diyan, italaga natin ang buhay natin sa Diyos. At gawin natin sa ating kapwa ang mabuti na tila baga kay Kristo natin ginagawa. Amen. Sapat sa bawat suliranin, araw-araw. Amen. Kapag nabuhay tayo sa araw na to, sa kalooban ng Diyos, malamang sa araw ng bukas, may pagpapala ka. Amen. Kung mabuhay tayo sa araw na to, ayon sa kalooban ng Diyos, hindi lilipas ang maghapon na ito na walang pagpapalang darating sa buhay mo. Tumayo po tayong lahat. Yuko po natin ang ating ulo, panandalian natin pikit ang ating mga mata. At sa mga sandali po na to, habang nakapikit ang ating mga mata, alalahanin mo ang mga kabutihang ginawa sa iyo ng Diyos sa buhay natin. Maraming mga pagsubok, pero maraming dapat ipagpasalamat sa Diyos. Araw-araw may mga kabigatan tayong nararanasan, pero araw-araw may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. Amen. Malagpasan ang maghapon, hindi lang basta malagpasan ang maghapon, kundi sa maghapon, may kabutihang ginagawa ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Amen. Panginoong Hesus, napakabuti mo po sa amin. Ang tanging dalangin namin, Panginoong Hesus, pangunahan mo kami lagi. Amen. Pangunahan mo kami, Panginoong Hesus. Akayin mo kami sa tamang landas, ang hindi po kami mapahamak. Bagkus, Panginoong Hesus, patuloy po naming maranasan ang mga pangako mo, Panginoong Hesukristo. Mangusap po, Diyos, sa bawat isa ngayon.
Mapalad ang tao na walang ibang kinahuhumalingan kundi ang salita ng Diyos at hinahangad na masunod. Parang puno na nakatanim sa tabi ng batisan na laging sariwa ang dahon at namumunga sa kapanahunan. Kung ang salita ng Diyos ang kahuhumalingan natin at pagsikapan gawin sa buhay natin, sa gitna ng mga pagsubok, suliranin sa buhay natin, may mapipitas kang pagpapala, biyaya galing sa Diyos. Hindi ka kakalimutan ng Diyos. Nakalaan ang kamay ng Diyos, lagi para sa iyo. Ama naming nasa langit, pagpalain mo ang aming puso. Patuloy, Ama, na ang puso nito malinis ng banal na dugo ng aming Jesucristo, at puso na patuloy, Ama, magiging karapat-dapat na sisidlan ng iyong mga salita. At patuloy dalangin namin, Ama, na ang puso po namin ay turuan mong magmahal sa mga salita mong ipinapahatid po sa amin, Panginoong Jesucristo. Magkaroon patuloy na pagnanasa na bawat salita mong inilalagay sa puso namin ay aming maisabuhay, Panginoong Jesus. Lukuban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu sapagkat hindi namin magagawa ito kung wala ang tulong ng iyong banal na Espiritu, kung wala ang paggabay sa amin ng banal na Espiritu. Lukuban mo kami, Panginoon, ng iyong banal na kapangyarihan. At Panginoong Jesus, dinadalangin ko sa mga sandaling ito, pagbuksan mo kami ng pintuan ng puso mo at dinggin po nawa ang dalangin ng bawat isang naparito ngayon sa ngalan ng aming Panginoong Jesus. Taas natin ang mga prayer request, maaari mayroon tayo. At habang nakataas iyan, panandalian tayong manahimik. Ibulong niyo po kay Lord ang nais niyo. Hindi lang po yung kahilingan na ririyan nakasulat ang natatanaw ng Lord, maging ang nasa puso mo ngayon, natatanaw ng Panginoong Jesus. At handa ang Diyos ibigay po iyan sa atin. Amen, Lord. Ama naming nasa langit, patuloy kaming humiling sa iyo ng biyaya ng magandang kalusugan at kalakasan. At anumang karamdaman meron sa aming katawan, Panginoong Hesus, dumadalangin kami, abutin mo kami ng pagpalang kamay at pagkalob sa amin ng kagalingan, Ama, mula ulo hanggang talampakan sa ngalan po ng aming Panginoong Kristo. At patuloy, Ama, dalangin namin na habang kami naririto, O Diyos, malayo sa aming mga mahal sa buhay, patuloy niyo kaming gabayan at samahan, Panginoong Kristo, ayon sa inyong pangako. Pagpalain mo, Ama, ang mga amo na pinaglilingkuran ng aking mga kapatid at dalangin namin ang mga among iyan, O Diyos, ay punuin din ng pag-ibig mo, Panginoong Kristo, sa pagitan ng paglilingkod na ginagawa po ng bawat isa, Panginoong Kristo. At dalangin namin ang mga amo niyan ay magiging pagpapala din po, Ama, sa bawat isa po sa amin. Salamat, dakilang Diyos namin na sa langit. Pagpalain mo, Ama, ang aming bansang Pilipinas, dakilang Diyos, at ang nalalapit na anibersaryo mo, dakilang El Shaddai, sa bansang Pilipinas, dalangin namin pagpalain mo at biyayaan ng magandang panahon, Panginoong Jesucristo. Salamat, Ama naming nasa langit. Punuin mo, Lord, ang aking mga kapatid at ang kanilang mga mahal sa buhay, O Diyos, ng mabubuting bagay na kanilang pangangailangan araw-araw. Itinataas din namin sa iyo, Ama, si Sister Terry, Panginoong Jesus, Sister Terry Wong, Panginoong Jesus, Ama, tulad ng iyong pangako, Panginoong Jesus, tanggapin mo siya sa iyong kaharian, Panginoong Kristo, paranan sa kanya ang isang buhay na ganap at kasiyasiyang buhay, Panginoong Jesus, ang buhay na walang hanggan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Patuloy po natin, papurihan, pasalamatan ng ating Panginoong Jesus at samahan po kayo ng Diyos at pagpalain sa lahat ng inyong gagawin.
Dasalin po natin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo, taas-taas, tilis sa kalingan ng makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mungkat tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagkatiwalaan. Ikaw ay liligtas niya sa panganib sa anumang nabita. Kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalan pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawin biglang paglusog, pagsapit ng araw. Ni sa anumang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ikaw nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tapagsanggalan, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabutin ikaw mapahamak at walang daratal, kahit anong uri na paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ng maraming anghel na sila'y susubaybay. Kahit saan dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad itatayo ka at sila'y magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga yon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at leon mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung mahilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipilit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupain ito. Maaring palagalapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandali ang bayan ito, ang aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdaan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila at tatawarin ko sila at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. God bless us all. To God be the glory. See you next Wednesday.